Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain dito sa tahanan ni Ate Lenny ng ating aralan, mag-aral ng salita ng Diyos. Opening prayer po si Ate Beth. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po at nandito sa kami ulit lahat na para mag-aral at malaman pa ang inyong mga salita. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga mabubuting bagay na pinagkakaloob niyo po sa amin. Na mga kami po ay lagi niyong gagawin at iwas po kami sa mga sakit. Kami po ay nandito para makinig at matutunan ang lahat-lahat sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw, sa bawat oras. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Okay. So, ngayon naman ay bago magsalita si Ate Lisa, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. Why have you chosen me? Akin na. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God who grace would love me so is willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy is so bountiful. I can understand if I confess.
Very good. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili dahil sa nakakarinig na po tayo ng salita ng Diyos na walang ibang gagamitin, siya pa rin. Si Ate Lisa pa rin. Buksan ang mga Bible sa 1 Corinthians 3:16 and 17. 3:16. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. 16 to 17. 16. We are a temple of God. Sige. 3:16, 17. 1 Corinthians. Okay na. Iwasan natin ang ating pagkakasala. Ating babasahin ang 1 Corinthians 3:16 to 17. Hindi niyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng kanyang templo. So, ito yung ibig sabihin nito, na ingatan natin ang ating sarili. Ingatan natin ang ating katawan. Dahil ang katawan natin ay pinagmulan ni Kristo na ating Panginoon. At huwag natin itong dudumisan dahil dito naninirahan sa ating puso ang kanyang Espiritu. Iwasan natin ang magkasala, iwasan natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos katulad ng pangangalit niya. Dahil sa paraang ito, dinudumisan natin ang ating katawan. Iwasan din natin ang pagpatay dahil yun ay napakasama yun. Kapag ikaw ay pumatay, dinudumisan mo ang katawan. Dinudumisan mo ang Panginoon natin. Dahil siya ang ating templo. Sa Kanya, dito sa ating naninirahan. Sa 17, parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng Kanyang templo. Sapagkat ang templo noon ay kayo. So tayo ang templo ng Diyos. Tayo ang iglesia ng Diyos. At tayo ang iglesia at ang ulo ng iglesia na yun ay si Kristo. At tayo ang katawan. Kaya iingatan natin dahil kailangan dapat tayo nakatuon kay Jesus. Kasi sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pananampalataya mula umpisa hanggang wakas. Ang Espiritu ng Diyos ay ninirahan sa atin. Huwag nating wasakin. At iwasan natin ang pag sa loob ng templo, kailangan magkaisa tayo. Iwasan natin ang pagkakakita.
Kasi nga, pag nandun yung pagkampi-kampi, kung ano kasi yung tinatanim na aalihin din natin pagdating ng panahon. Kaya nawawasak ang templo. Kaya naman kasi, Dahil nagkampi-kampi. kaya ibigin natin si Kristo. Dahil siya, dahil sa katawan niya tayo nakula, ibigin natin siya, paglingkuran natin siya ng buong puso. At yun ang unang greatest commandment na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your Mind. mind. At ang ikalawang, second, greatest commandment is love your neighbor as you love yourself. Amen. Kailangan natin na ibigin natin ang Diyos. Pinakauna yan. Sunod, kung mayroon man tayong kaaway, ibigin din natin. Mamahalin Ibigin natin pa rin sila. ang kaaway. Ibigin ang kaaway kasi sabi nga sa Matthew 6:14-15, ang sinumang magpapatawad ay papatawarin ng mga bata ng sa langit. Pero kapag hindi mo pinapatawad ang iyong kapwa, hindi ka rin papatawarin ng Ama na nasa langit. Okay. Yun lang. Okay. Salamat. Okay. So, thank you, Ate Lisa. So, ang ating topic, no? We are a temple of God. No? Sa English. Tayo sa Tagalog, tayo raw ay templo ng Diyos. So, ibig sabihin, nakakita na ba kayo ng templo? Templo. Templo, Wala, iglesia. nakikita ko sa mga yung may mga kulay-kulay yung mga damit nila. Parang sa Hindi, yung templo mismo. Ang templo, yung church. Church po yan, simbahan ng temple. Diba yung Chinese, mayroong templo yan sila, may temple. Yan din ang pinakasimbahan nila. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, tayo ay templo ng Diyos. So, ang ibig sabihin, si Kristo, ang Diyos, nasa loob natin. Sang parte sa loob ng ating templo. Nasa puso natin. No? Kaya nga, uulitin ko, Pahayag 3:20, ang sabi doon, ako'y tumutok-tok sa harapan ng inyong pintuan at sino man ang makarinig, ako ay papasok at magkasama kaming kakain. So sa madaling salita, di ba pinapasok mo na, Ate Merly, sa katawan mo nung nagtanggap kayo? So, templo na talaga tayo. So, di ba sabi ko pa nga, palayasin muna yung dati nating mga gawaing pandiablo. Kasi ang daming evil spirit na nakatira. Diba? Inuulit ko lang, ako 7 evil spirit ang nakatira. Papalayasin mo dahil hindi pwedeng magsama. Okay, so tayo ay templo ng Diyos. At ang maganda sa sinabi sa 17, sino man ang sumira ng aking templo, sumira, ay sisirain niya rin. Kaya maraming maagang namamatay, no? Maraming maagang namamatay dahil sinisira ang ating katawan. Walang ginawa. Barik ba yun? Barik ang tawag. Anong salita yung barik? Batangas yata. Yung puro inom ng alak. Sinisira. Puro sigarilyo. Sinisira din. Cancer yan. Mamamatay ka ng maaga. Yung kapatid ko, cancer ko. At the age of 65. Sigarilyo ng sigarilyo. Habang nagsisigarilyo siya, may bumukol dito. Kaya yung nasa picture ng kaha na may bukol dito, bababasag, parang may lalabas na mga nana. 7 months lang, patay. 7 months lang. Dinala pa ng ospital. Di ang laking gastos. Kalahin mo, 7 months ka sa loob ng ospital.
Kapatid ko yun. So, bakit? Di ba ang sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Iyong kapatid ko, hindi niya minahal ang kanyang sarili. Kasi, sigarilyo ng sigarilyo. Pag pumupunta ako doon, nung hindi pa ako Kristiyano, kasabay niya akong umiinom. Umiinom din ako. So, sinisira ang katawan. At hindi mo ba alam, sabi niya, sa 17, ang katawan natin ay banal. Di ba? Nakalagay ba dyan? Sa English, we are sacred. Banal. So, bakit banal ang ating templo? Kasi pag hindi banal ang templo natin, ang katawan natin, hindi papasok ang Diyos. Diba? Hindi papasok ang Diyos. Nakuha mo, Merly? O, kaya, simula nang nagsisi ka, humingi ka ng tawad, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas, sinless ka na. Ang ibig sabihin ng sinless, wala ka ng kasalanan. Pag wala ka ng kasalanan, you are holy. Banal ka. So pag banal ka, kasama mo na ngayon si Kristo. Nasa puso mo. Kaya di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan, nung Friday, na simula ngayon, na tinanggap niyo siya, hihingi na kayo ng advice sa Holy Spirit. Tama ba to? Lord, gagawin ko to, iinom na naman uli ako. Tama ba to? Maninigarilyo na naman ba ako? Sasawayin ka niya. Sasabihin, huwag anak, mahal kita. Huwag mong sirain. Kaya ang ganda nung sinabi niya, ang second commandment, mahalin ang kapwa at sarili. Yun ang utos. Utos na wala nang hihigit pa doon sa utos na yun. Okay, so, napakaganda ng message ni Ate Lisa. Medyo kulang ng paliwanag. Kasi tingnan nyo, nabasa ko yung Revelation, pala, dapat papasukin natin sa puso. Binasa niya yung mahalin mo una ang Diyos, tama yun. Tayo kasi ngayon, wala tayong ibang gagawin, mahalin ang Diyos. Number 1. O sa papaanong paraan, bigyan ko kayo ng example, sa papaanong paraan mamamahal natin ang Diyos? Si Merly dahil baguhan. Paano mo mapapatunayan na mahal mo ang Diyos? Nagawa mo na yun eh. Di ba nang tinanggap mo siya, sumampalataya ka? Paano mo ipapakita na mahal mo siya? Sino sa inyo nakakaalam? Ana, paano mo ipapakita? Ha? Pagsisimba, tulad ng pagsisimba. Worship. Yes! At gusto mo ba late lagi? Hindi po. Yeah. Laging maaga. At least 15 minutes maaga tayo kasi pag hindi ka maaga, ano pa, matataranta ka na, di ba? Oo, matataranta ka na. At saka, masarap kayo nagkikwentuhan muna tayo bago magsimula. Kung mahirang lumakad. Ha? 30 minutes. Eh, kung mahirap At least lumakad. 30 minutes. Mag-tricycle! Oo, di ba? Kami nga 30 Nagpapahatid. minutes. Tricycle. Oh. Ano pa, Ate Marie? Anong gagawin mo? Para malaman ni Lord na mahal mo siya. Ate Lisa, magbigay ka ng isang halimbawa. Kasi bago pa lang si Merly. Anong gagawin mo para malaman ni Lord na mahal mo siya? Aamitan ko siya. Wow! Tama! At alam niyo ba yung pag-awit sa Diyos? Pagpapalain ka niya. Alam niyo, noong panahon na hindi ko alam na i-bless pala ako, mahilig akong kumanta. Kanta na ang kanta ako sa Panginoon. May lumapit sa akin yung pagtapos na. Sabi sa akin, hindi pa ako pastor ha. Member lang ako. Tulad niya, member, kanta ng kanta. Tulad nito, member, kanta ng kanta. Si Ana,
kumanta na yan, malaki kinita namin. 8,000. Parang naawa naman. Okay, doon pa lang nakita mo ang blessing. Sabi niya, huwag kang titigil, sabi sa akin. Balang araw, makikita mo ang blessing. Nakakalain ka. Totoo, di ba? Iyon na. Kahapon, kanta ng kanta yan. Narinig ni Naririnig pala ako sa kabila. yung kapitbahay. Hindi naman. Ayun, ika, kanta ng kanta si Pastor, sabi sa akin. Ang lakas pa naman. Yung mga hindi Christian song, ang mga ginaganda ko. Kasi nag-i-exercise ako, yung Bridge Taas. Over Troubled Water, My Way, yung matataas. Oh. Itong Jones, yung I Have Nothing. Ayan, taas yan. Yung Always, Marcos Saison. Dahil nag-i-exercise ako. O sige, Pastor, magkakanta ka ngayon. Pawis na pawis ako. Ay, kasi bakit ako kanta ng kanta? Bumili na ako ng Magic Sing, 12,000. Kaya ang ganda Pastor? Oo. Talaga? Sa sarili ko ha. Kala Hindi ko sa, talaga. hindi sa church, walang pera ang church. 2,000 lang ang pera sa church. Pagkain mo, edi... Hirap Ha? yung paglinggo, Pastor. Oo. Kaya kung gusto mo, Pwede na pala hanapin kumanta. ako, Magic. Kaya paano hindi ako kakanta? Magic Sing yun. Okay. 12,000, Pastor, sa SM. Hmm. Okay, akala ko nga 800 lang. Bibili ako ng 10. May kasama na po ngayon, speaker, yung ano. Mayroon na. Kasi ganito, yung iniisip ko, yung 800 na mic lang, Wait lang, na nakakanta ka may na. kasama na siyang mga. Hindi, may kasama pala. Okay, so maganda. Oh, babalik tayo doon. May gagawin tayo. Halimbawa, nakailang simba ka na, Ate Melvin? Dalawa. Nakadalawa na. Nakadalawa ko na. Pero di ba yung una yung nagbigay mo na ng ayuda, tapos yung Yung unang linggo. Sunday, tapos yung nakaraang Sunday. Dalawa lang, Merly. Okay, nakadalawa na. Dalawa lang. Si Ate Lisa, ang dami na. 1 taon na mahigit, no? Si Ate Ana, 2 taon na mahigit. Naghahandog ka ba kay Lord? Oo. Mula sa puso. Yes. Kahit piso lang ibigay mo dahil yun lang ang kaya mo. Yun lang ang kakayanan mo. Iyan ay pag-ibig, pagmamahal sa Diyos yan. Nakikita ng Diyos yan. Pag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay, nakukuha ba? So maraming gagawin. Halimbawa, tulad ng ginagawa ni Ate Lisa, akay siya ng akay. Dala siya ng dala. Nakatatlo ng matanda ang dinadala doon yan. Nakatatlo na ba? Si Seni. Hindi naman Kasama tama- hindi. Hindi ito matanda, ah. Ay, hindi. Yung isang may matanda pa. Isa pa yung mahaba yung bango. Yung maputi na. Yung minsan sumabay sa Kasama ni Ay, Seni. ito, si Ate Seni. Yung Si matanda. Nanay Lina. Mm. Si sino ba yun? May isa pa? Okay. So Yung at least, matanda. at least nakapagdala ka na ng 4. O si Ate Lini, halos lahat siyang may dala. Yung pinakikita ni Ate Lini na mahal niya si Lord. Kaya ikaw, ganun din. Kung si Lisa nakapagdala, magdala ka rin. Yung mga mahal mo sa buhay. Dahil si Lord, hindi natutulog. Natutulog ba ang Diyos? Hindi po. Hindi. Gusto nyo, kantahin ko, natutulog ba ang Diyos? Gary ba rin siya? Okay. May isa akong katanungan. Lahat ba ng tao may espiritu? Opo. Amen. 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 Ate Lisa, Uy, ano ang tanong ko? Lahat ba ng tao may Espiritu. Mayroon. tayo may espiritu? Lahat ba ng tao may Holy Spirit? Lahat ba ng tao may banal na espiritu? Hindi wala. Hindi. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Ate Lisa, hindi lahat. Ate Lenny, hindi lahat. Okay. So, tama ang sagot nyo. Hindi lahat may Espiritu. Holy Spirit. So, hindi lahat ng tao ay templo ng Diyos. Hindi lahat ng tao temple of God.
Ang templo lang ng Diyos, yung katulad natin, yung nanampalataya kay Kristo, yung nagsisi, humingi ng tawad, at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo lang ang mayroon. Pero marami na tayo. Marami na. Kasi dami na nga ng buhangin. Kasi dami na. Sige, pag-aralan natin, lalong mas maganda. Basahin nyo, Acts chapter 8, para malaman nyo na hindi lahat may Holy Spirit. Acts chapter, kibasa po ang Verse 5. Acts. Ay, mga tanga. Kahit sino, Ate Lenny, pakibasa. O number 5, nagpunta si Felipe sa lungsod. Tama po ba? Opo, tama. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. 6. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. 7. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at Okay. sumisigaw. Ano yung narinig nyo? Masamang espiritu. Ay, Yung mga taong hindi pa nananampalataya, hindi pa tumatanggap sa Panginoon, may mga espiritu. Di ba kaya sabi ko sa inyo, ako 7 masamang espiritu, lumayas. Okay, sige po. Tuloy? 8. 8. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan ang lungsod na iyon. 9. Doon may isang lalaking pangalan ay Simon. Nung una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya isang dakilang tao. 10. At pinakinggan naman siya ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na lipunan. Ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila, sabi nila. Mahabang panahon din silang pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya siya ay patuloy na pinakikinggan nila. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay sa Kristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismohan ay patuloy siya sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila noon sina Pedro at Juan. 15. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol, mga Samaritano, upang sila'y tumanggap din sa Espiritu Santo. 16. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Okay, sandali po. Ano ang tinanggap nila? Kababasa mo lang. Santo. Ha? Espiritu Santo. Espiritu Santo. Tinanggap, ha? So, sige po, tuloy. 16. Hmm. Sapagkat hindi pa ito bumababa kanino man sa kanila. Ibig sabihin, noong umpisa, wala pa ang Holy Spirit sa kanila. Nang manampalataya sila, bumaba na ang Holy Spirit. Kaya tama yung sinabi nyo kanina, kapag hindi ka nananampalataya, wala ka pang Holy Spirit. Sige po, tuloy po. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. 17. Itinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Sandali po. Ano ang ibig sabihin ng Samaritano? Ang ibig sabihin ng Samaritana, mistisong Hudyo lang. Pero, hindi sila totoong Hudyo kasi mistiso kalahati lang. So, ang tawag sa kanila, itong Samaritano, mga Gentiles.
Katulad tayo. Diba? Dati hindi naman tayo Israelita eh. Hindi naman tayo dati Hudyo. Kaya tayo ay pareho ng Samaritano at Grego. Pag sinabing Grego, Gentiles, Hintil. Pag sinabing Hintil, makasalanan. Ano po? Okay. At yan na naman, maliwanag, yung kababasa mo lang. Pakibasa ulit, yung kababasa lang. Yung ano? Yung kababasa mo lang. Yung Oo. 17. Oo. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at Oo. tumanggap At tumanggap ng Espiritu Santo. nakita nyo, saka lang sila tumanggap ng Espiritu Santo, ng pinatungan sila. Halimbawa, tulad niyan, papatungan ko kayo, nakakilala na kayo, saka lang bababa sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya noon, natatandaan ko, nang tinanong ko kayo, sabi niyo, lahat may banal na Espiritu. Di ba? Kaya binago ko yun, sabi ko mali. Ang lahat lang na Hudyo at Kristiyano ang may banal na Espiritu. Sige po, 18. Nakita ni Simon ang Espiritu. Nakita ni Simon. Ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. 19. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sabi Okay, niya, sandali po, papaliwanag ko. Ito kasing si Simon, salamangkero. Ano ba ang salamangkero? Magikero. Yan, magikero. Alam niyo na magic, puro magic. Sikat siya noon. Kama-magic, di ba sinabi kanina? Hayag na hayag siya, maraming humahanga sa kanya dahil magaling siyang magsalamangka. Pero ang salamangka, hindi yan totoo. May mga daya, lahat yan. Hindi yan totoo. Samantalang ito, bababa sa iyo ang banal na Espiritu, walang daya. Kaya nagulat si Simon. At ito pang si Simon, may ugali parang politiko. Babayaran ka. O, di ba? Babayaran niya si Peter. Turuan mo lang ako kung paano papasok ang banal na Espiritu. Mahilig siya sa kuwan sa lagay niya. Kaya, di ba, ugali na yan ng tao. Pagkatapos, yan nga mga nangyayari ngayon na ini-interview yung mga politiko. Naku, dami palang nilalagay. Sabihin mo to, ganyan, patunayan mo yan. Hindi pala totoo. Ginagaya. Di ba? May bayad sila. Okay, sige po. Pakituloy. 20. Sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak ka sa kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Okay. Tinan niyo ha. Mapapahama ka sa ginagawa mo yan. Dahil ito, hindi ito nabibili ng salapi. Di ba? O kaya nga, magpasalamat kayo. Ako, pastor, wala akong sweldo. Hindi nga nabibili yan eh. Di ba nakukuha nyo? Ibinibigay ko ang mabuting balita, ang good news ng libre. Kasi nakuha ko rin ng libre. Nakukuha ba? Eh, sino ang nagbayad? Si Jesus ang nagbayad. Tayo ang dapat mamatay sa krus. Si Kristo ang namatay sa krus. So sa madaling salita, siya ang nagbayad ng mga kasalanan natin. Si Kristo lang. Kaya ang itataas natin, walang iba, si Kristo, hindi ang pastor. No, hindi ang pastor. Si Kristo, wala nang iba. Okay. So, di ba binanggit yan? Binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Binautismuhan. O, sige, tuloy mo. Italon nyo na. At iba naman, ikaw naman magpasa, italon mo. Doon nakipilipi yung 21. Pilipi na po, 26. Oo, yun. Yung eunuch. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog, sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang Eunoko na pinunong taga
Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan itong walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan, at hindi umiingi kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sinumang sasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa Okay na, tubig, ang ganyan na lang. At yung kasunod yan, pagkaahon, biglang nawala si Felipe. No? Biglang dinagit na espiritu, nilipat na. Okay, so kitang-kita naman na ang binabasa nung yuno na ingat yaman, treasurer, katulad ni Ate Lenny, Pinakasakit sa ingat yaman, no? Nagbabasa siya ng aklat na Isaias. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, Isaias 53, verse 5 yun. Kung hindi 53, nasa 55. Mamaya titignan natin. At habang nagbabasa siya, sabi naman ni Felipe, naunawaan mo ba yan? Sabi naman nung nagbabasa, wala naman nagpapaliwanag sa akin, ba't ko naman babasahin to? Ay, binabasa ko, hindi ko naunawaan. May umakyat, inanyayahan si Felipe, pinaliwanag niya na yung taong yun, ihahandog niya ang kanyang buhay as a kordero, as a topa, no? Haing buhay, si Jesus yun. Si Jesus ang inihandog niya ang sarili niya. Para, bakit siya inandog niya ang kanyang katawan? Para tayong mga mananampalataya, katulad mo, Ate Merly, diba nanampalataya ka na? Kay Kristo, tinanggap mo na siya at nakipag-isa ka na sa Kanya. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Anak ka na ni Kristo. So, ikaw ba inabautis mo na? Katulad nito, hindi pa. Nakita mo, kailangan ang bautismo. Mababasa din natin sa Matthew na si Jesus mismo nagpabautismo. Nagpabautismo mo si Juan, hindi ko na ipapahanap. Kasi haba, mayroon na lang tayong 10 minutes. No? Nagpabautismo siya. Kaya nung habang binabautismohan siya ni John the Baptist, may nagsalita sa taas, ang Ama. At ang sabi niya, ang tinalulugdang kong anak, si Jesus, yung babautismohan. At nandun din ang Holy Spirit. Nag-anyong kalapati. Nag-anyong kalapati. So yung tatlo, Ama, Anak, at Holy Spirit, nandoon. Pero hindi sila tatlo. Kasi pag tatlo sila, tatlo ang Diyos natin. Ang turo natin, mayroon lamang tayong iisang Diyos na mayroong tatlong persona.
So, una, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Roman Catholic, ganyan din. Di ba? Mayroon din kayong Trinity, tawag. Bagamat wala sa Bible ang salitang Trinity. Pero yung Ama, Anak, at Espiritu Santo, nasa Bible. Pinangalanan lang natin Trinity. Kaya ang tawag sa atin, Trinitarian. Trinitarian. So, yun ang ibig kong sabihin, no? Na dapat mabautismuhan para kumpleto. Pero ang baptism hindi para sa salvation. Nakuha niyo? Ang ibig sabihin, ang baptism ay hindi para maligtas ka. Sa papaanong paraan ka naligtas? Ate Merly, cross-examine. Diba, pag namatay ka ngayon, sa langit ang tungo mo. Papaano? Bakit? Bakit sa langit ang tungo mo? Nagsampalataya kayo. Amen! Kasi sumampalataya ka na sa Kanya, no? Magkakaroon ka na ng eternal life. Buhay na walang hanggan dahil sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng kasalanan mo, inako ni Kristo. Ikaw ang dapat mamatay sa cross. Si Kristo ang namatay. Inako niya yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan niya, kasalanan niya. Lahat ng kasalanan na nananampalataya kay Kristo, inako niya. Kaya nang siya ay mamatay once and for all na maniniwala sa Kanya. Nakuha ba? Noong panahon sa lumang tipan, pag nagkasala ka, maghahandog ka ng kung mayaman ka, baka. At ang sabi sa Hebreo, temporary lang yung salvation mo. At ikaw lang ang maliligtas. Taon-taon, maghahandog ka. Kung mayaman ka, baka ng baka. Kung pobre ka, kambing. O medyo may kaya-kaya, tupa ang ihahandog. Pag poor, maya-maya. Diba? May dugo din yan eh. Or pugo. Yan ang ihahandog mo. Kaya lang, ang paghandog na yun, individual. Kaya nga, di ba, tinuturo ko sa inyo, simula kay Adan, hanggang kay Tera, yung tatay ni Abraham, no? Ang salvation noon, ang kaligtasan, individual, paisa-isa. O, galing kay Adan hanggang kay Tera, dalawa lang ang saved. Sino? Si Enoch, pang-pito na generation, at si Noah, pang-sampung generasyon. Si Noah namatay sa edad na 950. Si Enoch, hindi namatay, dinala sa langit sa edad na 365. Hindi siya nakaranas ng physical na kamatayan. So, noong panahon, sa lumang tipan, individual. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng individual? Ano? Kanya-kanyang pagpapalataya. Yes. Pag nakapaghandog ka, pag may naghandog ka, inandog mo, ligtas ka, temporary pa, ang sabi. Hindi pang habang buhay. Kasi taon-taon maghahandog kayo eh. Pero si Kristo, nang inalay niya ang kanyang buhay, sinakripisyo niya, sacrifice, once and for all, sa lahat ng taong maniniwala kay Kristo. Katulad mo, dati hindi ka nananampalataya sa Kanya, hindi ka kasama. Kaya mapalad ka, nung Biyernes, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ikaw ngayon ay bawian man ng buhay, sa piling ka na ng Diyos. So, ibabalik ko doon sa bautismo. Lahat kami na bautismohan na. Ako nga, 2 beses ako na bautismohan. No? Walang problema kung 2 o 3. Kasi yung una, hindi ko naintindihan. Kaya nagpabautismo ulit ako. Diba? Yung una nga, hindi ko rin naiintindihan eh. Kaya tayo. Doon ako sa Josephine ako, doon kay Pastor Larry. Hirang una. Eh ngayon, nung maliwanagan ko, sige, uulitin, kailangan uulitin. Kaya inulit siya sa silang. Kayo, di ba? Silang, isa Pacific. Inulit nila. Ganyan ang edad niya. 70. Kaya Merle, ikaw, mula nung tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay,
libo-libong anghel ang nag-aawitan doon. Amen. At sa panalangin ng nagpapatanggap, sinasabi namin na ikadamo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Oo. Yun. Sigurado nakalista ka na Nakalista sa na. aklat ng buhay. At hindi na yun mabubura. Dahil ang salvation natin hindi nawawala. Assurance, sigurado ang kaligtasan natin. Kasi nung pinag-pray ka ni Pastor, nag-pray din ako. Okay, so kailangan ang baptism. Kaya pag-aralan mo, saka kayo ni Ate Seni, mag-usap kayo kung kailan nyo gusto magpabautismo. Yan, malapit lang sa resort. Dinadala natin sa resort. Diyan namin kayo babautismoan. Andiyan sa Cherries. Cherry. Ano ba yun? Cherry. Oo. Di ba doon natin dinadala sa ngayon? Libre pa nga dahil sa'yo eh. Oo, nang makita to eh. Dapat nagbabayad kami ng 2,000. Ang makita to, libre na. Sige na. Malakas eh. Maano ako, ano ko. Ma-PR. Tsaka nung ang sinasabi ko, di ba ako nanalo ako doon sa ano, ang sabi nga ng Panginoon, yung wala na, kukunin pa yung kanya, ang meron. Dadagdagan pa. Kita nyo? Alam ko yung ano, kasi nagbabasa-basa rin ako. Pero sa memorization, mahina ako. Pero yung mga preaching, yung mga ano, ang tagal kong pinag-aaralan yan. Pagka ako'y tinukan ni Pastor, nagigising ako ng alauna, nagigising ako ng ano. Sabi ko, ano ka sasabihin ko, baka magmali-mali ako, baka mag-ano. Kaya sinusulat ko agad kasi baka makalimutan ko. Tama. Saka, kapag ang sinasabi ni Ate Lenny, biblical, walang mali. Biblia eh. Oh, Pero kung ang ikwikwento niya, halimbawa, noon na karanasan ko, sa Tandang Sura pa kami, pinagsalita ng pastor, yung tindera ng palengke. Tindera ng palengke. Nag-preach. Kasi malakas magbigay eh. Pati yung pastor, inaabutan ng ganyan. Malakas. So, pinag-preach niya. Walang ikwininto, hindi biblical, yung nangyayari sa palengke. Yung nakawad doon, magulo doon, yun ang sinisermon niya. Nakuha niyo? Pero tayo, ikaw, this coming 3rd Sunday of December, handa ka na. Kayang-kaya mo naman, dito naghagawa mo na eh. Sa ikaw, kailan kita in-schedule sa 2025. May 4 kang ulit na magsasalita. Hindi, sa 2025, sa katapusan ng buwan. December. Basta 4 ka. Basta, yun, maganda, di ba? Ikaw nag-umpisa nga. Di ba, ikaw nag-umpisa ngayon. No? O, kita mo. Pag-aralan nyo, basta pakinggan nyo, bakit si pastor ang daming nadagdag? Pero hindi ako umali sa topic. Nandoon sa topic, di ba? Yung espiritu, tayo ay templo ng Diyos. O, na hindi lahat ay mayroong Diyos na nasa loob ng katawan. Nakukuha ba natin? Okay. Thank God. So, mayroon ba kayong katanungan? At marami pa sana ako idadagdag. Kaya lang, gusto ko sunod ako sa oras. Kapatid ni Rosie, patay na ito sa hindi mo alam. Kapatid daw ni Ate Xby patay. Sana ka ba? Parang doon sa tabi ng pwesto nila roon, Sa putol. ang puto, kapatid niya lalaki. Nakapost na. Tapos na. Sa Facebook. Ang nagsabi si ano, Ay, may sakit. hindi ko alam, ang nagsabi si ano, si Jamie, saka si Christy. Okay. So, i-closing prayer muna natin to. Tayo po ay yumukot manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapong ito na ginamit mo si Ate Lisa na tanging awit at nagpasimula ng gawain ito na nag-aral po kami ng salita mo. Maraming salamat po Lord dahil kahit papaano ay nagsusumika po si Ate Lisa na bagamat akin pong dinugtungan para lalo nilang maunawaan. Kaya lagi po akong lumalapit sa inyo Lord. Marami pa po kaming tuturuan dito katulad ni Ate Ana. Dapat mag-aral po na mag-aral ang bawat isa sa amin. Si Ate Lene sa December, 4th Sunday of December, siya po ang magsasalita.
Bigyan mo po siya ng knowledge, yung karunungan na nagmula sa inyo, Lord, o wisdom na nagmula sa iyo, Lord. Dahil ang wisdom naman po, basta biblical, nasa sa, babasahin niya sa Bible at ipapaliwanag, yun po ay tama. Kaya patuloy pa ako lumalapit sa inyo. Mayroon po rito mga negosyante, naghahanap buhay. Nawa, Lord, ay pagpalain po ninyo ang aming mga negosyante dito. At kung mayroon man pong may karamdaman sa amin, nananalig ako, nananampalataya na kayo po ang dakilang manggagamot, nawa po, hipuin po ninyo. Dahil ang sabi mo nga, ang supernatural faith na talagang dapat paniwalaan namin, ito nga ay mangyayari. Aalisin po ninyo ang aming alinlangan na katulad ni Peter, nakalakad na sana siya sa dagat, sa ibabaw ng tubig, kaya lang nang makita niya ang malakas na hangin at siya'y natakot at nawala po ang kanyang pagkatingin kay Jesus. Nag-alinlangan po siya, kaya unti-unti siyang lumulubog. Kaya sa amin po, kung kami man ay mayroong karamdaman, dapat po supernatural faith ang aming gagamitin. Ang ibig sabihin, paniwalaan namin na kaya kami po ay iyong pagagalingin. Hindi po kami dapat mag-alinlangan dahil napakahalaga po yung supernatural faith. Yun po ang dapat nakikita sa amin. Yung paniniwalang yun. Dahil kung kami ay mag-aalinlangan nga, uulitin ko, dahil marami pong Kristiyano na nag-aalinlangan, maging apostol nga, si Apostol Peter nag-alinlangan, kaya ang sabi ng Diyos, napakaliit ng iyong pananampalataya. Sana naman, malaki ang iyong pananampalataya. Kaya, ito po ang aking dalangin, ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay? Diyan muna kayo, ha? Oh, friend mo na ba ako? I-friend mo ako para panoorin mo. Nag-subscribe po ako yung ano po sa YouTube po. Oh, na-search mo, Edgar San Miguel. Opo. Nakita mo. Opo. Good, marunong ka na pala eh. I-search mo lang ulit yan, Edgar. Ito ngayon, mapapanood mo. Mamaya pa yung mga alas 8 ng gabi. Matagal download. Oo. Matagal ma-download. Mga minsan alas 9 na. At saka marami kang mapapanood. Marami kang Bible study dito mapapanood. Kung wala kang ginagawa, matutulog ka na, pakinggan mo. Lalong makakatulog ka. Mahina po ang signal doon sa Ay, ng ano, kaya lumalabas pa po ako doon sa Ayun, sayang. Kung sa loob ng bahay malakas, hindi. Huwag ka sana. At least, ngayon marunong ka mag-friend para padadalhan kita ng iba. Kaya mo ba akong i-friend? address. Add friend yun, add friend. Edgardo San Miguel.